Dapat malungkot kayo, umiyak kayo, ang buhay ng tao hahatulan lahat sa dakilang hukuman ng Diyos. Magpapagamit tayo, paano tayo magiging bahag? Magpapagamit tayo, paano tayo magiging bahag? Lord, thank you sa gabing ito, sa lahat ng aming pong Record. gagawin. Kayo po ang patuloy manguna. Maging sa broadcast, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-bless. At kayo po, Lord, ang manguna kay Brother Francis, maging sa mga isi-share namin. Kayo po ang maparangalan sa buhay po namin. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Sige, ano yung lumang unawa ng reincarnation? Letter A, mainstream definition. Ano yung reincarnation? Yung reincarnation, paniniwala na kapag namatay yung isang tao, yung soul niya o yung consciousness niya hindi talaga nawala kundi sinisilang muli sa ibang katawan. Tapos Sige, nagsisimula ulit ng panibagong buhay. So, paulit-ulit daw yung proseso neto ng kapanganakan, kamatayan at muling pagsilang. Yung idea daw na reincarnation na buo siya sa ancient India, tas naging bahagi ng Hinduism, Buddhism at So, yung karma. Meron ka bang research sa karma? Yung, parang ito yung kapalit ng parusa sa Great White Throne Judgment. Ang parusa is yung kung saan ka ipapanganak muli. Ang parusa mo yung papanganak ka muli sa ibang tao. Kung magiging hayop ka o mataas na tao. Yung naniniwala siguro sa reincarnation, karugtong na yung mga naniniwala sa aliens, tapos yung lilipat-lipat yung consciousness sa buong universe, ganyan. Hindi lang siguro tao, meron pang interdimensional beings. Pero yung hayop, no? Yung lilipat yung kaluluwa mo sa hayop. O espiritu mo sa hayop. Sige, tuloy mo yung report mo tungkol sa karma. Yan, in transmigration. paniniwala daw tulad ng Hinduism, yung karma daw yung nagde-decide kung saan at paano ka isisilang muli. Pwede kang ipanganak bilang tao, hayop o mas maginhawa o mas mahirap na buhay. Depende sa naipon mong karma. Kapag mabuti daw yung ginawa mo, mas mataas daw yung magiging rebirth mo. Kapag masama, pwede kang bumaba sa animal life o mas puno ng paghihirap na existence. Sa Buddhism, ganun rin yung idea pero walang permanenteng soul. Yung karma daw yung humuhumbog sa tuloy-tuloy na daloy ng consciousness hanggang sa tuluyan na matapos yung cycle. Ang paniniwala daw po ng reincarnation ay ang pag-aakalang matapos mamatay ang isang tao, muling ipapanganak o nagbabalik siya sa mundo sa ibang anyo. Maaring tao pa rin, hayop o iba pang entidad, depende sa kanyang mga gawi o karma noong kanyang nakaraang buhay. Ang mga pangunahing punto tungkol sa paniniwalang ito, ang pinagmula ng mga relihiyon. Malawak itong sinusunod sa mga relihiyon tulad ng Hinduism, Budismo, Jainismo at iba pang mga Sikhismo sa ilang katutubong paniniwala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama na rin ang ilang grupo sa Pilipinas noon. Mayroon ding katulad na konsepto. Karma at pag-unlad ng kaluluwa.
Ang ideya ng karma ay mahalaga dito, ang mabuti at masasamang gawa ng isang tao sa kasalukuyang buhay ay nakaka-impluwensya sa kanyang susunod na pagkakatawang tao o estado ng pag-iral. Ang layunin minsan ay ang makalaya sa ikot ng pagpapanganak at pagkamatay. Tinatawag na moksha sa Hinduism o nirvana sa Budismo. Mga karanasan at alaala, may ilang taong nagsasabing mayroon silang alaala o pakiramdam ng kanilang nakaraang buhay. Bagamat hindi ito maipapatunayang sayantipiko. So, yun, nabanggit ni Sterlen, kung umaangat ka, so meron din tayong spiritual na pag-angat. Yung pag-angat nila is, hindi ka na paikot-ikot, kundi makakaangat ka hanggang makawala ka sa cycle. Budyo ba naniniwala sa reincarnation? Ako may nakasharing ako, ginamit yung Bible na patunay na may reincarnation. Sabi dito, overview ng reincarnation of God sa Judaism. Wala yata pero sabi niya, yung sa kanila lang, God never becomes human and there is an absolute separation between creator and creation. Pero yung reincarnation of God is rejected. Walang reincarnation sa Judaism. Ngayon, may nagke-claim nung kasharing ko dati na meron sa reincarnation sa Judaism. At ang ebidensya nila sa Bible, yung He will send Elijah. Si John the Baptist, yan ang tinatawag nilang reincarnation. Halos hawig na hawig, no? Yung nakalipas na tao parang bumalik. Si Moses, si Elijah. Ito, ang verse nila, Matthew 16. Anong verse sa Matthew 16 na may reincarnation daw? Malapit na yan sa ano? Tatayo sa bato. Yung verse na ginagamit ko sa Berean. Yung objective report sa iba. Alam nyo anong verse? Buksan nyo Matthew 16. Yan yung mga, siguro, nagko-quote ng Bible yung ibang mga Buddhist, kung sino-sino pa eh. So, meron tayong mga New Agers na nagko-quote ng Bible. So, anong verse yung gagamitin nila? Bukod sa yung Matthew 17, siya si John the Baptist. No? Pero, sino pa, Luke 1:17, in John the Baptist, 16:17. Matthew 17:11, si John the Baptist. I will restore all things. Matthew 17:12. Pero, exam ninyo. Unahan lang kayo. Anong verse? Buksan niyo yung Bible niyo. Sa Matthew 16, anong verse ang gagamitin na bumalik yung mga dating propeta? Sa Matthew 16, anong verse na ginagamit nilang patunay na may reincarnation? Ang mangyari, babaybayin nyo lang yung Matthew 16. Binibigyan ko pa kayo ng clue na yan yung verse na ginagamit ko sa objective report ng Berean. EA1, turo ng iba. Verse Some say, 13. yun. Who do men say that I, the Son of Man, am? Some say thou art Elijah, Jeremiah, or one of the prophets. So, yan yung kinote sa akin nung sabi, meron daw reincarnation. So, ngayon, ang reincarnation, parang hawig-hawig dito sa Christian or kahit Judeo-Christian. Pero, hawig-hawig lang. Meron si Brother Jackson, merong contenders, resurrection versus Pwedeng magtanong. reincarnation. O reincarnation versus Ay, hello, resurrection. brother. Yung incarnation ba, yung incarnation na tinutukoy mo, human, fullness ng human incarnation?
spirit human carnation o baby human incarnation? Yung A, yan yung gamit ng tao sa salitang reincarnation. Yung B, tinanggal kayong re, no? Para madali nyo matanggap. Para pantay rin ang haba. Yung incarnation, may meaning yan. Magiging Catholic na yung meaning yan or theological meaning na yan. Tapos C, yan yung abot yung scholar. Ibig sabihin, papasok na tayo sa detalye ng revelation na to. Yung letter C, abot ng mga ano yan, ng mga scholar yan. Pero nila ginagamit yung salitang reincarnation o incarnation. Pero apply yan by definition. Letter D, Godhead na yan. So, si Kristo nasaan? Si Kristo pwede ipakita niya sa letter C, Logos. At yung foreshadowing. Then letter D, syempre permanent, ay andyan na si Kristo. Letter E, dyan din si Kristo. Pero, yung church, damay na. Nasa letter C, D, E ba yung church, ang bawat believer? Yes, Logos din, kasabay ni Kristo. At yung selyo ng Espiritu Santo. At yung resurrection. Incarnation, reincarnation by resurrection. Mamaya ipapaliwanag ko. Kaya nga maganda yung picture nung kay Jackson, pinaglaban niya yung reincarnation sa resurrection. Sa definition ng letter A. Sa definition ko, na incarnation may re lang, na ulit lang, ibig sabihin, ay pwedeng hindi yan magkalaban. May hawig-hawig lang. So, pinapakita na yung distinction na turo ng New Age ng mundo, hindi na lang na days mo na ano ni Joel. Yung paniwala ni Joel. Nag-ano kami dyan. Tapos, papakita natin yung pagkakalapit, pagkakahawig, at pagkakaiba. Nasa pagkakaiba pa tayo. Actually, itong topic na to, inspirado din ni Jackson Kasi nakita ko yung contender. Kung si Berliton dito, maalala niya, meron akong yellow pad. Baka nasa kanya pa yung yellow pad. Nandun sa yellow pad, Reincarnation of God. Meron din naman nila paper na nasa library na hindi na alam na saan na. Sino kaya may hawak ng Manila paper? Si George yung huling may hawak. Alamin nyo na saan yan. Nilagay ko rin doon. Yung nasa yellow pad, nilagay ko sa Manila paper. Maraming topic yun. Isa tong topic, Reincarnation of God. Meron daw po bang tradisyon na maraming tradition ba yung Hudyo na may kaugnayan sa reincarnation? Yan yung claim ng kausap ko. Sino kaya kausap ko? Si Percy ba? Limutan ko. So, yung mga Hindu, Buddhism, at yung mga iba-ibang reliyon, karamihan reincarnation yan. New Age, kahit na hindi lawa sa aliens. Ang Christian, isang individual yung tao, pag namatay, judgment sa Great White Throne. Yung buhay ng tao, hahatulan lahat sa Great White Throne Judgment. So, magkaiba to sa sa reincarnation ng mundo. Naabot na mundo. Sa mundo kasi paikot-ikot lang yan. Walang katapusan. Hanggang sa umangat ka, mag-nirvana ka. Parang rapture sa kanila yan Hindi yan rapture, kundi sa susunod na cycle mo, ka na? Parang Diyos ka na. Parang one with the universe. Yan. Yan ang pagkakaiba ng Christian, Judeo-Christian. Sa Hudyo, meron din ganyan. May final judgment din. Pero merong Hudyo siguro na babaw-babaw. Kaya nagkukwento sa akin, kahit Hudyo, meron daw din paniniwala. Siguro yung mga backslide na Hudyo. Yan. Alam natin, nakokorrupt din yung Hudyo noon Tapos meron pa naninira na imbento lang yung Hudyo, yung Israel, yung Kristyanismo, imbento lang yan. So yan sinashare ni Joel sa akin. Siguro, si Antit lang niya siguro lantarang sinasabi na imbento.
Pero yung hawig niya ang ano, yung mga pre-thinkers, yun yung mga naniniwala na doon. Pre-thinkers, si Mena na magbigay ng term ha. So may deist, may pre-thinkers, may agnostics, may nagkakatulong-tulong na yan, nagpapalakasan na hindi importante yung Bible. Hindi yan kailangan sa buhay. Ang turo ng mga yan, kina-question ang Bible, although hindi na kumpleto pagkabereya ng ebidensya eh. Hindi ganyan yung paniniwala ni Kuya Francis. Ano? Hindi ganyan yung paniniwala ni Kuya Antet. Oh, na syempre hindi, alam ko hindi, pero naakit niya yung papunta doon, sa new age na ganun kaisipan. Si Joel, ewan ko kay Enoch ngayon, no? At iba-iba pa, yung free thinkers. Hindi ko na, sana ma-friend ko rin sila kasi marami yung nilalabas na ebidensya, hindi ko alam yung mga pangalan. Si Resty Apostol lang yung naalala ko eh. So tulungan na ako, Barmenan. Sino-sino kaya yung mga yan, no? Sayang rin lang, secretary ka sa DevCon. Para ma-add ko yung mga ganyan. Yan, mga naniniwala na sa reincarnation yan. Nung pumunta kami kay Joel, meron na siyang naimbita doon na mga ganun. Hindi ko lang naalala yung mga pangalan nila eh. O kasama ko pala si Nico doon sa bahay ni Bar Joel. Saksi si Nico na nagbalik taktakan kami ni Bar Joel sa reincarnation. Yan. Yung iba, nakikinig lang, mga free thinker. So kung ano man ang name nila, tulungan niyo ako ma-add, no? Sayang mga nilalabas kong ebidensya eh. Si Resty Apostol ang naalala ko. Ewan kung anong paniwala ni Resty Apostol. Kasi parang kine-question lang niya yung Bible eh. Okay. Agnostic si Apostol, agnostic. Agnostic si Resty? Okay. So naniwala ba yan sa reincarnation? Yan ang topic natin ngayon ha. Si Enoch, sana imbitahin nyo rito. Naniniwala ba siya sa reincarnation? Ng mundo ng New Age. Ngayon babaguhin na natin yung definition. Sister Yed, pakireport ang meaning ng incarnation. Siyempre may Katoliko pa yan. May theological pa yan sa Christian, no? So tinanggal ko lang yung re. So pag ninugtong niya yung re, ibig sabihin, inulit lang. Okay? Pero, yung re, hindi salungat sa Bible, may akmang-akma dun sa revelation natin sa Bible. Mamaya, letter C yan. Define muna natin. Una si Yed, then yung iba. Paki-define niyang incarnation. Ngayon, kung gusto mo idugtong yung re, atin-atin na definition na yan. Kasi pag mundo, Buddhism na paniwala yan. Pero, incarnation muna, paki-define. Sige, stay it. Incarnation daw, Brother F, yung pagiging laman o pagiging tao kapag yung isang spiritual o divine being nagkaroon ng physical na katawan ng tao. Ibig sabihin, from Greek mythology hanggang Christian. Yan siguro pinaka-reject ng Hudyo na yung Diyos magiging laman. Diba? Sige, yung Greek mythology, may kabay dadagdag? Sa Greek mythology, Bago pa naging Christian, theology, sa Greeks, yung Diyos nagiging tao o kakatawang tao Oo, kung meron kang ganyan sa research, kung wala, iba na lang. I-google na lang ng iba. Greek, yun, Roman. yung Kaya incarnation, maraming bumibira na hindi na kinulang daw sa Greek yung Christian. Greek mythology, Incarnation. yung incarnation, tukoy sa mga kwento kung saan yung mga Diyos nagpapakita o nagkakatawang tao bilang tao o hayop para makihalubilo sa mundo. Hindi raw 'to pareho sa Christian incarnation kundi mas parang temporaryong anyo o pagpapakita lang. May pagkakataon din daw na yung resulta ng ganong incarnation, kapanganakan ng demigods. Kung yung isang Diyos at isang tao nagkaanak. Zeus, nagmukha siyang
baka o kalabaw. Opo, Walang makasiping lang yung babaeng gusto niya. So yan, magandang halimbawa. yung kay Jesus po nag-ano siya, nag-appeared siya as human swan or kaya golden rain daw po. Tapos naging anak niya, isa sa mga anak niya si ano bang tawag dito? So, naging anak niya si Perseus, naging anak niya si kung sino-sino pa. Si Hercules, anak niya si Perseus. Ano si Perseus sa dagat yun? Persephone po, Persephone, Dionysus, Hermes, marami pang iba. Si Persephone, babae na Queen ba niya of si Persephone? Underwoods siya. Okay. So, sa kwento ng mga Greek or Roman mythology, hindi reincarnation ang term, unawa nila pareho sa Buddhism. Pero reincarnation by meaning. Hindi daw po. Yung ano po, ang meaning lang daw po nun is hindi permanent na incantation. Parang mas more like divine disguise or manifestation lang. Temporary theophanies. Opo, hindi siya daw katulad nung ng Pakita muna natin yung temporary scholars ng Christian. Singit lang to. Wala pa tayo sa letter C. Yung Hudyo na ayaw nila sa reincarnation, bawat theophany, yung Christian scholar pa yung malalim. Bawat theophany, parang reincarnation of God. Yung temporary pa. Yung kay Abraham, nakita niya si Melchizedek. Melchizedek pala tao. Christophany yan. Hindi, pwede rin tawagin theophany sa ibang malalim na paliwanag. Pero, yung anghel talaga yung pakita natin halimbawa. Yung plains of Mamre, nakasalubong ni Abraham, yung 3 men. Yan. Isa doon, theophany, yung dalawa doon, angelophany. The Lord, sabi doon. Hindi abot ng Hudyo yan. Pero foreshadowing yan sa deity of Christ. Wala pa si Christ, pero yung ibang extreme oneness, sasabihin si Christ yun. Extreme oneness. Pero sa mga Trinitarian, sasabihin nila Trinity na. Trinity na yan. Father, Son, Holy Ghost na yan. Yan ang example ng mga parang sa Greek mythology, nagkataon tao. Pero, biblical to. Yung iba, siyempre, sisiraan ng Bible na galing lang sa Greek mythology yung Bible mo. Ganyan. Pakituloy ang report dun sa Catholic theology. Ano ba yung incarnation? Una muna Catholic. So, paki-define lang, paki-report lang. Ano ba sa Katoliko ang incarnation? The incarnation. Ano ba yung incarnate? Ano ba yung carne? Laman. ano daw yan, belief na si Jesus Christ daw ang Diyos, nagkatawang tao daw siya. Tapos siya, tinatawag siya na second person sa Trinity, human form sa nature. Habang na-remain pa rin yung pagiging fully God niya. O yan ang hypostasis. Hebrews 1:3. Sa King James, ang dulong word niya, his person. Hypostasis. Sa Philippians 2. Buksan niyo yung verse. Ito lang, mula langit. Hindi masyadong napapansin ng Trinitarian na tatlo sila kasi nakafocus sila kay Kristo eh. Yung Diyos naging tao, nagkatawan tao. Singit tayo sa Philippians 2. Ito yung Hebrews 1:3, yung kung King James to, by his person. Who being the brightness of his glory and the express image of his person. Itong person's hypostasis. Ano yung person? Substance.
So nagkaroon hypostatic union, yung tinawag na lang union pero sa atin bagay sa salitang union eh. Yung union nila, yung Diyos nagkaroon ng nature ng tao, kaya God man. Pero hindi union talaga sa kanila, nag-dagdag lang ng nature. Dito tayo sa Philippians, no? Ano ba yung turo ng karamihan? Bibilisan ko lang. Philippians 2:6. Siyempre, 2:5. Let this mind be in you. Pambali ngayon sa maling unawa ng 6 eh. Pero dito mo tayo sa unawa ng iba sa 6. O yung unawa ng iba, si Kristo talagang nandun na, Brad. Oo. Andun na si Kristo raw. Ano ba yung turo nila sa Proverbs 1:8, chapter 1:8 na yung mother? Ay, hindi ko alam yung 1:8. Baka Revelation 1:8 yung tito. Nakalagay doon, mother. My 1:8. son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. First time ko lang narinig yan na ano yun, si Maria? Okay. Hindi, doon pa yan. Sa karunungan ng Diyos. Proverbs chapter 8 yun. Nandun na si Kristo. Proverbs chapter 8 verse 22 yun. Check mo na lang, Barali, no? Philippians muna tayo. Philippians chapter 2 verse 6. Pakibukas na. Kasi baka sa tinagal-tagal natin na 25 years, wala pa sa inyo nakaalala dahil ninyo sinishare na Philippians 2:6. Turo ng lahat, halos lahat. Pati end time, ha? Pati nga si Jackson, eh. Nasa langit si Kristo dati. Bumaba sa lupa. So, dadamay ko na yung mga kasamahan ko dati kay Jackson. Kasi ito yung progressive revelation, kaya gusto ko makita nyo. Panahon na para ma-exam kayo. Ano ba yung turo ng iba dyan? Kailan alam nyo yung turo ng iba? EA1. Halos lahat to, ha? Kasi progressive natin to, bago natin to. Ang unawa ng lahat, INC, pati, tanan mo yung grupo ni Jackson ngayon, lalo sa Pilipinas, parang INC na rin ang unawa. Narinig ko yung paliwanag ni Jackson dito sa 6. Narinig ko yung paliwanag ng INC, pareho sila. Ano ba to? Being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ang paliwanag nila sa 6, nasa langit siya. Eh, siyempre, si Jackson at yung INC, Unitarian, hindi sila naniniwala sa previous conscious existence. Eh. So, paanong nasa langit siya? Ang paliwanag nila, nasa logos siya. Yung form of God niya, logos siya. O kaya, another paliwanag is na banal siya. Yung form of God, banal. Kung tatanungin mo yung INC, objective report lang ako, EA1, yung form of God, kabanalan. Hindi talagang may kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi yung image niya, mukha lang. Ano ba yung term ko sa apostolic doctrine? Yung homoiousios. Homoio, isipin hawig lang. Kabanalan lang. Hindi eksakto katulad ng Diyos. Thought it not robbery to be called God, homoio lang. 7. Ano ba yung unawa nila sa 7? Hindi nagkakalayo yung buong mundo o yung ibang samahan sa 7. Bakit? Ito yung apostolic homoio. Hawig lang. Homo, eksakto. Hindi nila unawa yung grupo lang ni Jackson sa INC na may homo sa Philippians 2:6 na eksakto same. Ayan turo natin exact same. Pero paano mo i-reconcile kung Unitarian ka rin? Sila, para ma-maintain yung pagka-Unitarian, homoio, hindi sila gumagamit yung term na to, ako lang. Yung homoio, ibig sabihin, hindi pareho si Kristo sa Diyos.
Sa Trinitarian Oneness, parehong-pareho, di ba? Pero kay Jackson at INC, hindi parehong-pareho. Kaya yung paliwanag nila sa 6, nasa langit, logos. Hindi magtutol yan. Sa 7, made himself of no reputation, took upon him the form of servant, and was made likeness of men. Exam ko lang kayo. Exam ko kayo. Kailan daw naganap to? Sa unawa nila, kailan nangyari to? Took upon him the form of servant. Kailan siya naging servant? You made himself of no reputation. Ano yan? Nasa langit ba siya? Nasa lupa ba siya? Ano yung unawa ng iba? Pakireport lang. Nung, Turo nung ng iba. baby daw. Nung baby daw. Baby. Baby. Pero Tama kung ba, pareho Brother kayo, F? yan ang turo ng iba. Kaya pwede kayo mag-iiwan. Adventure nga to eh. Dapat yan ang punta ang puso ng anak ninyo. No? Na apoy na apoy sila. Gusto na malaman yung paliwanag ng iba. Yung paliwanag ko, compare. Okay? Kahit INC nga eh. Binabanggit ko ng INC tsaka Jackson kasi Unitarian sila. Pero kahit Unitarian sila, yung paliwanag na sa verse 7, lumang paliwanag pa rin. Ang buong sangka-Kristyanuhan, wala ko pa na-encounter sa ibang paliwanag, na hawig sa paliwanag ko. Karamihan, iisa lang paliwanag nila. Bago siya naging baby, kailan, nung made himself of no reputation, saan siya galing? Sagot lang kayo. Saan siya galing? Dagdag exam. Sa Langit. Diyos. Sa Diyos. O Diyos, sa langit. Kasi sabi, Brad, si Lucifer din gusto magipantay. Pero hindi bagandi nangyari. Ngayon, si Kristo, sabi nila, hindi niya ginawa yung ginawa ni Lucifer. Okay. Salamat. So, ang unawa ng buong sangka-Kristiyano, nasa langit daw siya. So, merong Diyos, merong di Diyos, o merong may Diyos. Arianismo ng saksi. Siyempre, nila aminin Arianismo sila, no? Tapos nung hinulog sa langit yung creation, si Lucifer tinukso at si Kristo naglalakad nakasama nila Eva Tadan. O, yun nga. Siyempre, dati raw siyang Diyos. Second person of the Trinity, o siya mismo ang Diyos Ama. Hindi, si Kristo yun. Nag-Cristopali siya. Dahil nagkakaroon ng battle between Lucifer at hanggang sa dulo yan. Hanggang sa Okay. pagpako sa krus. Okay, tuloy lang tayo. Ewan ko kung naintindihan niyo yung ibig ko sabihin, pero Oo, turo ng oneness sa Trinitarian. Pero dito tayo sa Unitarian. Grupo ni Jackson. Grupo ng INC. Kay Manalo. Turo rin nila, nasa langit na naging baby. I-check nyo na lang kung mali ako Ano ba yung turo ko rito? Sino nakaalala? Kailan siya nag-make himself of no reputation? Bilang baby ba? O malaki na siya? When he took upon the form of the servant, malaki na siya? O baby? O nung naging baby? Ano, Brother Sino? F, yung matanda na siya, yung nagme-ministry na siya. Tama. Pag malaki na siya, saka siya nag-servant. Nag-start yan nang malaki na siya na bautismuhan siya. Tama. Hindi siya nag-form of a servant ng baby. Pwede mo magawing servant yung baby. Hindi. Kahit si story hindi pwedeng. Pero, na-memorize ng buong sangka-Kristyano, damay na si Jackson tsaka yung INC, na baby yun. Check nyo kung mali ako Tanungin nyo sila. Iiwan nyo sila.
Paano Okay? baby paano baby tinuturuan pa ng magulang para tapos nung natuto siya, pupunta sa So, Jerusalem so para kailangan may magtanong sa kanila at meron mag-share sa kanila. Di ba? Nasa inyo na yan. Nasa tubi nyo na yan. Kung hindi kayo nagtubi, baka wala pa yung salita sa puso nyo. Yan din yung kunwari, robot lang yung anak nyo, inutusan nyo lang, no? Wala sa puso nila, pero pag katagal, tuloy-tuloy yan katagalan, mag-enjoy sila dyan. Kasi set up yan eh. Then, pwede sila magkaroon ng selyo ng salita ng Espiritu Santo. Ito, Godhead to, pero ito ay reincarnation. Paano nag-reincarnate ng Diyos? Nanahan ng Diyos. Yung unang reincarnate ay Logos become baby. Pero mababaw yan. Ang sabi ni Barbanam, Word made flesh ay River Jordan. Pero kung hanapin nyo yung quote, God made flesh. Yung God made flesh sa River Jordan, mas malalim. Kasi hindi ko rin winawala na Word made flesh, baby. Ito yung Logos. Invisible Spirit, visible Logos. Yung Logos, invisible din yan. Pero, pag yan naging visible, either in the form of the Word, which is mensahe, in the form of a person. Yan ang unang enmorphe. Pero yung enmorphe, it's not directly God pa. Salita muna niya. A part of God, which is His Word, ang naging laman, ginawang laman. Yung ginawa, ito, idagdag nyo kay Ruel, kasi napanood ko siya eh. Hindi niya na-report yung ginamay. Maganda, sinuyod niya yung tracks, no? Kailangan gawin niyo yung ginawa niya, sinuyod niya yung tracks. Pero hindi niya naintindihan siguro yung ginamay. Yung the Word was made flesh, ginamay, yung made. Yun din ang ginamay sa all things were made by Him. So nabanggit na niya, pero hindi niya na-emphasize yung ginamay. So may gumawa na kay Kristo maging flesh. O may gumawa sa Kanya. So, yung salitang ginamay sa made sa King James, ang dami nun. At yung preferred, he's preferred before me. Ginamay din yun. Pero, mababaw yan kumpara sa baptism. Word made flesh din yan. Ang pinag-usapan natin, reincarnation of God. Bawat stage, yan ay re. Naintindihan yung re? Naulit. Pero lumalim. Yung baptism ay reincarnate. So, naging laman ulit ang Diyos. Yung baby, kaya ba sabay yung baby sa yung baptism? Yung baby, magkadikit yung baby sa yung baptism. Yung baby, nakita rin ng Diyos, pero hindi Diyos yung baby. Nakita mo yung Diyos sa baby dahil yung baby ay manifestation ng Diyos, theophany. Gumawa siya ng katawan. So yung baby, hindi mismo Diyos naging baby, hindi Diyos naging physical na laman, hindi pa rin nanahan yung ng fullness na permanent indwelling yung Diyos sa baby noon. Pero the fact na nabuo ang baby supernaturally, you have seen God. God made flesh. Anong part of God? Yung Word of God naging flesh. So, hindi rin mali yung term God made flesh sa baby, pero hindi unawang Trinitarian na oneness. Kundi, yung Word niya, yung power niya, yung manifestation niya. Yung baptism, mas malalim na. Spirit of God nanahan na. So, ang pagkakaiba sa mga oneness, extreme oneness, no? Nanahan na agad ang fullness ng Ama, ng Diyos, na Spirit, sa baby. So, sabi ni Gordon Magee, kung si John the Baptist mayroon na ng Holy Ghost, there we say less of Jesus. Pero, alam natin, ang reincarnation,
ulit, incarnate, maging laman, ay may stages. Unti-unti yan. Mula siya ay nabuo, yung anak nabuo, supernaturally, incarnation of God, dahil yung Word of God, yung incarnation of the Word of God dito sa River Janan, mas malalim. Bakit? Diyos na mismo magte-take over sa katawan niya. Siya magsasalita sa katawan niya. The words I speak to you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. He doeth the works. Pag sinabing nauulit. Hindi pa tapos yung reincarnation of God kay Kristo. Ang letter C ng outline natin, Old Testament. Pangalawang picture na to. Yung kanan. Kasi may Melchizedek dyan. Although, yung pagka-theophany kay Melchizedek, iba dun sa pagka-theophany. Although, papaliwanag yung unawa ng iba sa Melchizedek. At bakit mali yung unawa na mismong Diyos yun? Okay? Pero maraming legitimate na theophany. Direct theophany yung term ko. Letter C to, no? Yung mga Old Testament theophanies. 3, no? Plains of Mamre, 3 sila. Marami yan eh. Pero sinabi ko yun dati sa meeting natin na pakihanap lahat ng theophany sa Old Testament. Lahat yan, reincarnation. Bakit reincarnation? Nawala eh. Yan ang definitional sa theophany. Lilitaw, mawawala. Kaya pag maulit, makita mo ulit sa laman ng Diyos. So, kay Adam and Eve. Unang nag theophany, Christophany, sabi ng iba. Yung sa Garden of Eden, talagang nakita nila naramdaman nila naglalakad. Oo. Tingnan mo, may katawan lumabas, oh. O yan si Melchizedek. Yung may katawan lumabas. O patunay ko yung lumang drawing ni Gan. Yan, may katawan lumabas, oh. Let there be. Diba? O yan ang sinasabi ko, may katawan. Tapos yan, si Melchizedek na yung inano niya. Then yung baby niya. Hey, Brother Francis. Oo. Si Melchizedek yan kay Brother Gan, di ba? Siyempre, kay Gan, traditional end time Diyos yun. Tapos sabi ni Brother Gan, si Phantom Priest siya, di ba? Phantom Priest sa kanya. Tapos, Hindi niya term ang phantom. Ako'y gumagamit term na phantom para lang mabuktan sila na yung unawan nila, ginagawa nila phantom. Masakit sa tenga yung phantom na parang hindi totoo eh. ang Phantom din sa kanila yung Salem, di ba? Hindi. Sabi ni Jackson, may totoong salib. Kaya Pero kay Gan, Phantom. binibisto ko yung mali. Ang mali, kung phantom hindi na tatawag yung phantom. Kung hindi literal na priest si Melchizedek, hindi literal, no? Hindi siya talagang taong naging priest. Kunwari lang. Ito yung term ko, mga kunwari lang. Kasama na yung salta phantom. O moro-moro lang, no? Pakitang tao lang. Parang ginagawa nila kay Kristo. Hindi dapat pati Salem, moro-moro lang. Di ba? Sasabihin ni Jackson dun sa contender niya, yung nakatira sa Salem, mga pagano. Pero sabihin ko yung paganong Jebusites. Huli na yan, kaya Jerusalem eh. Nung Salem pa siya, hindi pa siya Jerusalem. Hindi pa pagano yung nakatira dun. Panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Melchizedek yun. Panahon pa ni Shem yun, buhay pa si Shem nun. Buhay pa si Shem sa panahon ni Abraham. Yan ang di nila napansin. Kailangan na maging bere yan. Walang personalan. O parinig nito sa kanila, pinipersonal lang ako kaya hindi nila makita yung ebidensya. Diba? Kasama na yung buong end time. Kung hindi kay Jackson o kay Gan, damay na lahat ng mga quotationer na sarado agad ang isip, husga agad sa akin. Pero back to the Bible tayo, di ba? Sumusunod tayo sa kay Jackson, kay Branham na back to the Bible. O, kung Bible ang absolute, si Kristo ang absolute sa Word of God, ano ba ang biblical? May tunay na priest o hindi tunay na priest? Kung tunay na priest, tao na priest. Kalagay sa Bible, tao eh. So, yung Melchizedek, para sa kanila,
word, parang reincarnation of God in the form of a theophany. Pero yung theophany yan, temporary theophany. Ano ba yung tinatawag kong theophany Melchizedek sa tracts na yan? Kasi foreshadow siya kay Kristo na magkakaroon ng eternal life. Yung immortality. Yung glorified body. Yung thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Glorified body na. So, yung taong ginamit bilang type, bilang Melchizedek na type kay Kristo, ang foreshadow niya yung glorified body. At yan yung dulo sa letter E natin yan. Letter E. Kasama ang believer, royal priesthood. Kasama ang believer dyan. So, dito lang, nakita dito sa, yan ay sinerox mula sa booklet. Yung lumang booklet, nandyan pa yung katawan. Yung bago kasing electronic copy, wala na yung katawan eh. Hindi kumbaga, nasa loob na ng circle eh. Okay, sa lumang tipan maraming, ginamit ng Melchizedek. Pero sa Melchizedek, may literal na tao na pinang-type. Hindi pa nga actually direktang theophany yan eh. Christophany. Yung theophany na Melchizedek, mahaba paliwanag pa yan, katulad ng bride theophany yan. Ang direct na pinakita ni Melchizedek ay Christophany. Doon sa plains of Mamre, tatlo sila, theophany yun. Nagsalta siya in the first person. Pero si Melchizedek, nagsalita in the third person. Pagpalain ka ng kataas-taasang Diyos. Purihin ang kataas-taasang Diyos. So, sana consider mga evidence, no? Temporal theophanies. Okay. So, definition ng mga scholar, ang theophany ay temporary body. Pero ako, kailan lagyan ko pa ng temporal? Bakit? Kasi kahit yung salitang theophany, pwede natin apply kay Kristo kahit sa bride. Kung in-apply niya kay Melchizedek, si Melchizedek ay tao, pwede pala tao maging theophany. Si Moses ba pwede mag-theophany? There was a time, hindi na matingnan si Moses. Yung liwanag ng Diyos, nasa kanya. Takpan ng mukha niya. Yan ay theophany rin. Hindi kinakailangan anghel lang, hindi kinakailangan direktang Diyos lang. Kahit tao ginagamit. Temporal lang nga lang. O yan si Adan, no? Whether nagtago o hindi pa nagtago, may theophany body. Kaya God ko to natutunan. Dati hindi ko tanggapin eh. Katulad ako ni Amos na wala, spirito lang yan. Yung yabag yabag lang yan. Walang katawan. O, pero nabuksan ako sa spoken word ni God na kung may yabag, may katawan. Tapos na-realize ko nga, no? Tinuruan pa niya paano kumatay. Kung tinuruan niya paano kumatay, may katawan. At may fellowship. Si Cain, may katawan yan. Nung kausap ng Diyos si Cain, para sa mga alien believers, sabi na alien yan. Pero may katawan, nakikita si Cain. Hindi yan spirito lang. Si Noah, walang nakasulat, pero hindi yan nakasulat, pero I believe, may nakikita silang theophany. Pinaka-theophany natin ngayon, yung salita, yung Bible, yung Revelation eh. Pero noon, may katawan silang nakikita. Abraham, yung kanina, nasa tent, di ba? Plains of Mamre. Pero hindi lang yan. Siguro, ayan, theophany yung gitna. Yung dalawa, angelophany. Assistant lang. Reincarnate. Yung kay God, Jacob din po. Sina? Kay Jacob, sinabi niya, I saw God face to face. Jacob, ka-wrestling niya ang Diyos. Pero actually, may nakalagay angel yan, may nakalagay, Pero God face to face, isipin mo, theophany rin yan. Kasi, humingi tayo siya ng blessing dun sa angel. Hindi kita pa kakawalan hanggat hindi mo ko i-bless. Dapat ganyan tayo, no? Yung taga-porsigido tayo. Yan. Porsigido siya. Kasi papatayin siya ni Esau eh. Pag blines siya, yun, hindi na siya papatayin. Nagka-reconcile sila. Yung blessing, hindi pa niya natanggap nung nakilaban siya. Although alam niya, binibless siya ng Diyos. Pero may final blessing siyang hiningi. Siya na yung magiging spiritual na panganay. Hindi man talagang natanggap yung panganay dahil patong-patong kamay.
So, yung patong-patong ngayon, para ka lang Pentecostal na gusto mo may patong-patong. Ceremonial lang yan, parang picture taking lang ng binyag ng bata kahit kasal. Ang tunay na kasal, yung Abraham dote nyo. Yung tunay na binyag ng bata, yung training nyo. Ceremonias lang yung patong kamay. Papeles lang yan pagkuha ng certificate. So si Jacob, yung actual na blessing yan, porsigido siya, ni-wrestling niya. Ang wrestling natin sa Diyos, yung prayer, tapos yung yung pagkaberehan nyo, yung pagsaliksik nyo. Kasi yung laman natin, tinatamad tayo eh. Tinatamad tayo magberehan, tinatamad tayo mag-iiwa, tinatamad tayo mag 2A, 2B. Labanan nyo yung laman nyo. Yan ang wrestling nyo ngayon. So, si Jacob, syempre, nahirapan siya sa laman niya. Pero tiniis niya yung hirap. Kahit na natanggalan siya ng buto eh. Na isasakit ng paa niya. Hip niya. Kaya, okay, Theophany pinag-usapan natin. Yan, reincarnate. Sino yung kasunod ni Jacob? Moses. Yan. Theophany ba yung burning bush? Pwede matawagin Theophany yan. Although sa Bible, may angel dun eh. May katawan dun. Siyempre dito, pelikula, galing sa pelikula to eh. Godhead module, meron drawing dun. Sa Godhead module, meron drawing dun na may angel na niluhuran si Moses. Although hindi ko na ma-drawing yung burning bush hirapan ako. Pero, whether apoy o may katawan tao talaga. Theophany yan. Para yung Theophany, apoy o ulap o may katawan tao. Reincarnation of God. Again, incarnate, nakita sa laman. Ito na sa Godhead module. God, angel, Moses. Theophany. Pero, nag-speak in the first person. Ang angel. Theophany, if he speak in the first person. Christophany, if he speak in the third person. Angelophany rin, third person. Pero doon sa Melchizedek Theophany na tracks, tinalakay ko yung first person. Ano yung first person? Speak in the first person. Tinuro rin ni Jackson yan eh. So, sa contender niya, noon turo ni Pastor Villagonsa, itong angel, mismong Diyos yan. Angel of the Lord. Pero ang turo ko, gumamit ng medium ang Diyos. Yan din ang sinabi ni Jackson. So for the time being, na-recognize ni Pastor Villagonsa, tama ako. Punta kayo sa kaliwa. May Philippians 2:6 dyan. Hindi na natin maubos yung talata niyan. Okay, tignan nyo. Meron tayong tinatawag na number 3, direct theophany, speaks in the first person of God. Ang indirect theophany, number 4, the angel speaks in the third person of God. Si Melchizedek, nag-first person o nag-third person? Sa end time, hindi pa yata tinatalakay ito. Ewan ko kay Jackson. Pero, nung sinabi ko kay Jackson, parang naipit siya. Ayaw na niya pag-usapan eh. Hindi ba, nag-closing prayer na eh. Nabanggit ko kay Jackson, ang lahat ng theophany nag-first person. Amen siya. Lahat ng medium, lahat ng angel. Tapos sinabi ko, si Melchizedek nag-third person. Natulala siya, tapos closing prayer yung usapan namin. Nahiya naman ako kasi lolo ko na siya eh. Tapos, parang naipit ko. Pero, respeto pa rin tayo kahit hindi tayo abot. Alam natin ginamit siya eh. So, hindi porke ginamit siya, magkukulong ka na lang sa sinabi niya. O magpe-personal lang ka, itsapwera mo yung ibang tao dahil hindi lang ka isa ng paliwanag niya. Yan ang mali. Parang ginagano mo kay Barbara Nam. Hindi pa rin yung paliwanag mo kay Barbara Nam. O kaya sa pastor, o kahit kanino man. Wala tayong itsapwera. Okay? Kung may kainan sa laman, basta hindi tayong umiiwas. Hindi tayo dapat umiiwas. Okay.
So siya, sa topic lang na yan, iniwas niya. Kasi gan, wala akong respeto kay gan, dinirekta ko si gan. Itong Melchizedek. Inubos ko yung ebidensya kay gan yung Melchizedek. May konting meriang kasi medyo natanggap niya pansamantala. Until malimutan niya ulit. So ito, unawain niyo yung first person sa third person. Share niyo to. Mas maganda, madali niyo i-share to sa denominasyon. Kasi ang denominasyon, hindi tulad sa buong end time, memoryado na Diyos si Melchizedek tapos. Parang extreme oneness. Sa denominasyon, halo yan. Merong denominasyon na kuha nila tao yan. No? At syempre, meron din katulad ng end time na Diyos siya na nagpapanggap na priest. Pero pwede bang isama sa reincarnation of God tong Melchizedek? Pwede. Kung may kaya nga ginamit ko yung term theophany. Sabi ni Amos, nagbabago-bago ko. O kasi yung unawa ng theophany ay mismong Diyos. Pero ang theophany hindi lang mismong Diyos. Pwedeng gumamit ang Diyos ng katawan, gumamit ang Diyos ng tao, gumamit ang Diyos ng anghel. Yan ang hindi nyo naintindihan sa theophany. Kung naintindihan nyo yung lalim ng theophany, hindi Diyos sa sarili lang niya. Ikaw magiging Diyos. Naku, mabigat tong salita. Dahil pag ginamit ka ng Diyos, Lucifer ka, no? Ikaw na yung tunay na Lucifer. Yung original Lucifer na wala na. Bumagsak na. Si Kristo, mag-Lucifer, tayo mag-Lucifer. Which is, theophany yan. Ano yung Lucifer pala? Kasi pag inisip na rin yung Lucifer, yung connotation, masama eh. Ang Lucifer, Latin word ng halel. Nagliwanag ka. Ikaw yung liwanag ng Diyos. So kung ikaw ang liwanag ng Diyos, Morning star. Oo, morning star. Ikaw yung gagamitin ng Diyos na liwanag sa tao. So, ikaw rin magiging Melchizedek. Hindi abot to ng iba yung time, ha? Kung si Kristo, Melchizedek, tayo rin magiging Melchizedek. Kasi yung Melchizedek, ang royal priesthood. Kumbaga, progressive revelation tayo. No? Letter C is Old Testament yan, temporal theophanies. Susunod kay Moses. Inaalala ko yung kay Hannah. Nanay ni Samuel. May theophany rin siya nakita. Inubos ko dati yung mga theophany sa lumang tipan na daanan ko yan eh. Si Gideon, meron din eh. Sana maintindihan nyo, reincarnation, malalim na meaning, progressive na unawa, is dito sa katotohanan natin. Siyempre, hindi sa unawang mali ng sanlibutan. Siyempre, yung Kristiyano, minali na lahat yung word na yan. Pero unawaan nyo yung breakdown ng word. Ang incarnation of God is God become flesh. Tuto lang Hudyo dyan. Kasi para kang pagano na Greek, na Roman. Pero, merong biblical. Yan yung let us make man in our image. Ayan, letter E na yan. Parang naalala ko, parang may narinig ako sa iyo na yung pinanggit mo na no reputation, yung napako siya sa cross, kakahiyan. Apply yung no reputation kasi di ba napako siya sa kakahiyan. Oo, tama yan. Kung itutuloy mo yung basa ng Philippians 2:7, tagos mo sa 8, no? Kamatayan. He became obedient unto death. So, ang humiliation niya, hindi lang cross. Siyempre, ultimate na yung cross. Yan yung pinakamababang lusak ng kahiyan eh. Pero yung unang-una, naglingkod pa siya, nagsimula na yan servant. Ang pagiging servant niya, tuloy-tuloy, ang pinakahuling servant niya, ibigay niya yung buhay niya. Ang type sa atin, no? Servant ka ba ng Diyos? Bigay mo yung buhay mo sa Diyos. O dapat mayroon na kayong existential question sa anak niyo. Bibigay mo ba yung buhay mo sa Diyos? O bakit hanggang swimming lang ang excitement mo? Di ba? Kailan excitement mo, salita muna. Bonus na lang yan yung mga lupa-lupa na pasyal. Sino dito mahilig mamasyal kumain sa labas? Tapos, swimming, kung ano pa.
Unahin nyo yung salita. Kung inuna nyo yung salita, huwag masasaktan yung tatamaan ko paggamit naman kayo sa opisina. Walang katao-taong opisina. Kukunti lang nagpapagamit. Busy-busy pa eh. Kung libre ka, hindi ka naman busy, paggamit ka sa opisina. Kasi hindi naman kailangan mag-preach tas mapatay ka sa Africa, sa China, sa Korea, North Korea. Tulong ka lang sa opisina, give your life. Parang napuyat ka lang, na ano ka lang. Give your life to His word, to His service. Be a servant. Although may servant din talaga, DVBS, kung kaya mo. Pero dito sa progressive ministry natin, kukunti pa yung tumutulong dito eh. Kung may dating tumulong, hindi tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy. Okay. Recruit lang yan DT muna tayo. So ano yung permanent? Ayun. Lahat yan, theophany, pag nag-speak in the first person of God. Yung nakita ni Nebuchadnezzar, pwede mo tawagin theophany yan. Although wala naman salita na first person, pwede mo tawagin Christophany yan, pwede mo tawagin Angelophany yan, pwede mo tawagin theophany yan. Okay. Tapos na tayo sa lamantipan. Ayan si Hannah. Hindi pa pinapanganak si Samuel nung nakakita niya yung theophany. Nasa temple na yan. Si Samuel, by the way, samantalin ko tong picture na to Mga kapatid, pag may anak kayo, isipin nyo si Samuel, isipin nyo si Kristo. Bata pa, pinalaki ng propeta. Siyempre si Samuel, nung naging tatay, kinapos-kapos siya, kaya kulang lang infrastructure niya, kaya corrupt yung anak niya. Ginawa rin niyang mga hukom ang mga anak niya. Tama yun ang problem, kulang lang sa training disiplina. Pero tama yung ginawa niya hukom yung anak niya. Okay? Pero tingnan niyo Samuel, bata pa, trinay na sa templo. Ano ibig sabihin yan? Yung anak natin mula maliit hanggang malaki So huwag kayo magre-relax pag malaki na. Dahil malaki na Huwag kayo padayo sa sanlibutan. Aral ng demonyo yan. Malaki na Hindi na ito na mautusan Ayoko na utusan. Actually, aminin mo, tinatamad ka ng utusan. Lalaban mo pa yung laman mo Sana ikaw walang utos Si Samuel, bata pa nasa templo na. Pero may encounter si Hannah sa theophany. Siguro type natin sarili natin. Kailan may encounter kayo sa Diyos. Not necessarily may makita kayo supernatural na Ibig sabihin, encounter nyo sa Diyos, yung pagkaberehan nyo. Nag-devotional kayo, binuklat nyo yung talata, tracts, ebidensya, napatunayan nyo, naapuyan kayo, may personal encounter kayo sa Panginoon. Then, saka inassert nyo na yung anak nyo. Whether maliit pa na malaki na. Edad ni Asmino, edad ni Jaya. Ayan si Hannah, Pero ang nakita ni Hannah yung theophany. Kunwari theophany. Lumitaw. Parang high priest. So nakita ni Hannah yung theophany. Yan ang encounter niya. Then, pagkapanganak ni Samuel. O kayo mga nag-LCM. Kailangan indoctrinated na kayo na pag kayo nagkaroon ng pamilya, palalakihin nyo sa gabay ng Panginoon, sa saway, sa training. Hindi kayo nagkaanak para lang cute baby, laro-laro. Tapos, kumikita ka lang sa sanlibutan o find your own happiness sa sanlibutan. Mali. Hanapin nyo yung training ng anak nyo, gawin nyo silang. Yan ang purpose ng Diyos kaya tayo binigyan ng anak. O yan si Hannah. Dinidetali ko lang yung kay Hannah. So, na-encounter niya yung Diyos, pinalaki niya si Samuel, maging propeta. Kasi, bigyan mo lang akong anak, ibibigay ko yung anak ko sa'yo sa paglilingkod. Yan ang tamang mindset. So, tignan niyo yung mga niyo, may apo-apo kayo, puro lang sila laro, o mag-intervention, makipag-coordinate, try ko na kayo na infrastructure. Kahit ni apo, pamangkin. Atas mismong anak, may habol pa ba? O huwag kayo patalo sa sanlibutan.
May trabaho, kumikita, takot ako mag-assert. Ayoko assert, tinatamad ako mag-assert. Hindi mag-assert ka, utang nyo sa Diyos yan. Si Hannah yung type. Okay, kung si Kristo hindi man lumaki sa templo, at least gusto makipag-sharing sa templo. Yan ang tanim natin sa bata. Dun sa Genesis 1:26, image and likeness, di ba male and female? Bakit hindi naging image si Lilith? Image and likeness. Kasi lumaban sa Diyos eh. Kaya wala na siya, hindi na siya kasama dun sa female. Potential siya. Potential candidate. Pero hindi siya pumasa. Si Eve, hindi rin pumasa pero 50-50. 50-50 si Eve. Ang ultimate na pumasa yung bride. So laliman mo na yung unawa mo sa Genesis 1:26, 27, 28. God made men male and female. Yan ay blueprint ng Diyos. So, hindi pumasa yung una. Yung pangalawa, 50-50 pumasa. Yung pangatlo, yan na yung bride. Yan yung ultimate na fulfillment ng Genesis 1:26, 27, 28. Kasi si Eve, hindi naman na perfect yung image and likeness eh. So, si Eve, magkakaroon lang ng image and likeness sa resurrection. O, ito yung topic natin. Hahabol na lang sila sa resurrection. Yung Lilith, type yan ng nagmatigas. Type yan talagang dinisown na yan. Kaya di biblical pala, pwede mo ma-disown yung anak mo. Ito masaklap sa atin, no? Ang tingin lang natin sa anak natin, laman. Pag kumita sila, masaya sila, may pamilya sila, okay na. Hindi. Dapat malungkot kayo, umiiyak kayo. Tingnan mo, nung pinalaya sila, inampun pa rin sila ng Diyos eh. Binigyan sila ng gagawin. Kahit mahirap buhay nila, yung pahirap na yan, part ng pag-aampun yan eh. Yung anak nyo, kunwari, nagkasala, kailangan, mas mahigpit kayo sa kanya. Hindi mas maluwag. Nagkasala na nga, i-reward nyo pa ng kalayaan. Mali. Doktrina ng sanlibutan yan. Doktrina rin ng mga detractor yan. Hindi naman lahat ng end time ganyan, pero sa atin lang naging ganyan dahil sa detractor. Oh. So, kailangan ma-discern nyo. Huwag nyo pabayaan. Huwag nyo bigyan ng kalayaan. Agad-agad. Ang only time ng kalayaan, pasado. Oh. So, ganapin muna yung patakaran. So, yung nagmatigas, talagang wala na. O, hindi lang nagmatigas si Eve, kaya pinatawad si Eve. Siya yung type ng bride. Kaya nga sabi ko 50-50, type lang si Eve. Yung male and female, type lang si Eve. Hindi si Eve yung ultimate female dyan. Hindi si Eve yung ultimate bride. Type lang ng bride. Yung kabila, type ng harlot. Type nung babaeng patotot. Pero, advance na to, no? Ulitin ko lang. Maintindihan mo lang to kung maintindihan mo yung unawa ni Jackson at ni Barbanam. Ano yung unawa ni Jackson? Pag hindi kayang palitan ng Diyos si Eva, yung unawa ni Jackson. Ano yung unawa ni Barbanam? Si Eva type nung unang Katoliko. No? Type nung unang church na nahulog. So, progressive tayo. Hindi eksaktong katolikong patotot. Kundi katolikong na-restored. Siya yung type ng church na na-restored. Nagsisi. Meron kasing church na hindi nagsisi. Kaya naging denominasyon na ngayon. Naging malaking denominasyon. At yung doktrina na Nicolaita, sarado de candado. O yan ang minana sa Mother of Harlots. Kung sa turo ng end time, minana ng protestante, harlot daughters, yung maling aral, Trinity, ang pinakamalaking mana na nakakapatotot yung Nicolaita. Kasi pwedeng linisin ka ng Diyos kahit mali pa yung unawa mo eh. Ang Nicolaita na minana mo sa Mother of Harlots, kaya harlot ka rin. Lilit ka rin. Tingnan mo sa atin, meron ba sa anak natin yung nagmatigas? O, parang wala na pinag-iba kay lilit yung buhay nila eh.
Wala na pinag-iba kililit yung buhay nila. Sana isalba nyo pa sila, no? Share nyo sa i-Bible study nyo sila. Kortratan nyo sila. Baka meron pang darating na birthdays at iba pang mga piging. Kahit sarili yung birthday. Kasi kanina yung yung dinidiscuss mo yung sa Philippians 2:5-7. Pa rin ba yan, Brother F, ng reincarnation? Part pa ba yan? Ay, oo. Ito. Yung- Maganda binanggit mo to eh. Si Kristo. Verse 7. Yung baby, although hindi ko sasayin baby itong verse 7. Baby yung unawa ng lahat. Ito ay reincarnation in a sense na nung nagka-baby, yung incarnation of the Word of God, actual yan. Yan yung detalye yan. Yo. Hindi incarnation of mismong God yan. Pero pwede natin tawagin incarnation of God through His Word. Okay? Then, yung River Jordan. Ito yung verse 7. Tapos na yung River Jordan dito. He made himself a reputation. Bakit? Nung fullness of the Godhead dwell in him, makapangyarihan siya eh. Pero hindi niya ginawang tinapay yung bato. Hindi siya nagpatihulog. Hindi niya tinawag yung legions of angels para iligtas siya. He made himself of no reputation. Nagpabugbog siya. Took up the form of servant. So, simula ng ministry niya, puro pa siya pagaling. Wala raw siya matulugan. No? Sa bato lang. May reincarnation ba dito? May reincarnation dito. Sa yung tamang unawa na reincarnation Sa 8, became obedient unto death. Edi, paano reincarnation yan? Yung 9. Sabihin, mula 6, form of God, River Jordan. Pero simula River Jordan, he made himself of no reputation, became servant. Pero verse 9, sa verse 8, namatay na. Sa became a servant. Sa 9, God hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Theophany ito, reincarnation of God to. Ito na yung topic natin sa letter D, impermanent indwelling. Ito na rin yung saltang malalim na born again. Kasi iba yung born again na original na pure lang katawan mo. Iba yung born again na may kapangyarihan ng Diyos yung katawan mo. Ito yung malalim na Genesis 1:26. So, kompleto na kompleto yung proseso. At the name of Jesus, every knee should bow, every tongue confess. So, si Kristo naging theophany. To the glory of God the Father. 11. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Theophany siya yung representative ng Diyos. Yung glory ng Ama nasa Kanya. Reincarnation of God ba yan? Pagbalik ni Kristo, reincarnation of God yan. Hindi pa bumalik si Kristo, yung church. Yan ang letter E, hindi. Letter D pa rin yung church. Yung church tayo dapat, depende kung gaano kasipag ka, ka-ascetic ka. Ang pinaka-ultimate na theophany ngayon, yung word, magpapatotoo ka. Yung PTA mo, yung LCM mo, yung Berean mo, yung Progressive Ministry mo, yung Super Church. Yan ang reincarnation of God ngayon sa huling araw. So, pakita mo yung pagka-Berean, manifestation of God. Pero one day, pag nag-resurrect ka, katulad ni Kristo, reincarnation of God yan. Kasi 'di ba sabi mo reincarnation niya ni Christ. 'Di ba ang turo din natin si Kristo, siya yung nauna sa lahat tapos susundan lang natin. So kami din may reincarnation din kaming believers. So, reincarnation of Christ, hindi ko pa ginamit term na yan. God yung ginamit ko eh. Yung reincarnation of Christ, sa church, ganun din. Ang makikita sa church, yung buhay ni Christ. Diba? Tinanong si Christ, ikaw ba si Elijah? O tinanong si John the Baptist. No? May reincarnation of John the Baptist. Hindi yung literal na John the Baptist babalik. May tao na may power, spirit and power of Elijah. Moses and Elijah. Kompletin ko. Spoken word to. Memorize natin spirit and power of Elijah. Dagdagan natin spirit power of Moses and Elijah. Yung Moses and Elijah,
Whether kay Branham o sa two prophets. Reincarnation yan. Ng prophets. Yung kay Kristo, lahat yan reincarnation ni Kristo. Yung term mo na reincarnation of Christ, yan. Pero yung reincarnation of God, mas malawak yan. O ito, reincarnation of Christ, bawat church ages, no? Bawat church, bawat star messengers, bawat prophets, hanggang tribulation. Punta ka sa second coming of Christ sa lupa. May rapture tayo, di ba? Ayan. Si Kristo bumababa, yung kabayo, yan. Reincarnation yan. Ano yung meaning ng reincarnation? Titus 2:14. Titus 3:14. Ano sabi dyan? Na the appearing of the great God. The appearing of the great God. Theophany yan. Reincarnation yan. And the Savior, Jesus Christ. Na-appear ang great God through the Savior, Jesus Christ. Punta ko na Kasi tira. ngayon ko lang kasi sa'yo, Brother F, na rinig yung sa Philippians na i-connect mo sa incarnation. Kasi dati naman, kenosis. So, pinapaliwanag mo yung kenosis ni Christ dyan sa... Ang kenosis, opposite ng ano yan. Ng theophany yan. Una muna siya nagkaroon ng theophany, saka siya nag-kenosis. Yung kenosis make himself of no reputation. Pero yung... Pero sinabi mo reincarnation. din, kasi dati, hindi lang si Christ yung magkekenosis, pati din yung Pati bride, church. Oo. Diba sabi sa Bible, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Naandyan din ba, Brother F, sa Yung humble Philippians? kasama sa pagka-Berean Park, kasama na rin kasama sa Berean natin yung sinusubukan tayo ng Diyos kung magtatanim, maapektuhan ba tayo ng sama loob sa kapatiran. Yan. Kailan ma-overcome mo yan? Kasi part of humility yan eh. Sinusubukan ka ng Diyos. Papasa ka ba? Yun. Sige. Okay. Okay na, nagets ka na. Kasi yung kay Eva, hindi ako naniniwala na, kasi nakalagay doon ribs eh. Paano siya na-create? Katulad din ba ni Adan na kasi hindi bagamat nabanggit na ribs pero hindi talaga sa original. Hindi rib yun eh. Selas, ibig sabihin side. Yung woman galing sa word womb of the man. Yung womb, yung bosom. Yan. Okay. So, pag cell, okay lang yan. May nagsabi, hindi literal na rib. Sabi ni Gan yata yun eh. So, okay lang yan sa akin. Pero ito pwede kami magkaisa rito kay Ken Durano. It is a genetic engineering. It's a clone. So, yung katulad ni Adan, si Lilith yan galing lupa. Pero si Eva, hindi galing lupa. Galing kay Adan. So, parang genetic engineering. May type yan eh. Yung kay Kristo, if you are of Christ, galing ka sa tadyang ni Kristo, ikaw yung sinaksak, lumabas ka sa sinaksak ng nung sinaksak si Kristo, lumabas yung tubig, dugo, tapos lumabas yung espiritu. Ikaw yung tubig at dugo at espiritu. Bakit ikaw yung tubig, dugo, espiritu? Ikaw yung Berean repentance sa dugo. Ikaw yung water baptism at water of the Holy Spirit, no? Washing of the water by the word. Ikaw ay pananahanan ng Holy Ghost ni Kristo. Pananahanan ka ng Espiritu ni Kristo. Kaya ikaw yung nasa tadyang, ikaw yung tubig, ikaw yung dugo, ikaw ang Espiritu na lumabas dyan. So, yan ang central message. Kaya nga, si Kristo at ang Iglesia yung ultimate Genesis 1:26. Blueprint lang, type lang si Eva. Type lang si Adan at Eva. So, impermanent indwelling, yan ay reincarnation of God. By the way, how about yung temporary indwelling? Pag siya yung temporary indwelling, outdwelling yan eh. Yung temporary indwelling, which is outdwelling, yan yung mga Pentecostal churches, tulad nila Adan na naramdaman yung presensya ng Diyos pero hindi pa nag-permanent become one sa'yo. Ang temporary indwelling ay yan tinatawag kong outdwelling. Merong Kristiyano na may power.
na may presensya, nare-revive, gumagaling, may healing. Pero it doesn't mean may permanent indwelling ka. Anong sign na may permanent indwelling ka? Permanent berean ka. So meron din temporary nagberean. Meron din temporary pinagpala. Pero ano yung permanent na pagpapala? Kasama ka sa rapture. Tuloy-tuloy ang pagkaberean mo. So ang reincarnation of God, pwede ba nating tawaging reincarnation of God yung mga temporary? Katulad ng Old Testament, pwede, pero stepping stone lang yan. Ang ultimate reincarnation dapat, yung permanent incarnation of God, is permanent indwelling, permanent berean ka. Kasi you're representative of the Word. Hindi mo kailangan maging milagroso para you're the incarnation of God. Kasi pwedeng ginagamit din ng Diablo yan. Sumasakay ang Diablo dyan. Sige, pagpalain pa kayo. Sige, hindi ko kayo haharangin. Sige, yumaman pa kayo. Gumaling pa yung sakit nyo. Bigyan ko pa kayo ng supernatural visions. Pero pagdating sa word, Nicolaita, lukewarm. Yung Nicolaita, pinagpapala rin eh. So, tawag ko na yung Nicoluk, tsaka lukewarm, no? Pinagpapala rin eh. Paggaling din sa church yung pagpapala. Pero wag mo tawagin ng ultimate reincarnation kasi dadaya ka ng tao. Sabihin, andito ang Diyos, andito si Kristo, andito yung Ang kailangan ng Diyos nasa salita. At minsan hindi mayaman yun. hindi masyadong malaki ang pagpapala nung nasa salita. Yun pa nga yung inuusig eh. Yun pa nga yung Samaritan eh. Yung tinuturing na andun ang Diyos. Yung doon sa inuusig, doon sa inaalimura, doon sa iniitsapwera. Pero nandiyan ang ebidensya. Pagtsatsagaan mo lang. Yung doon po sa sinabi po ni Kristo sa Matthew 11:14. Sabi niya, and if he will receive it, this is Elias which was for to come. Yung sinabi po ba doon is reincarnation or reappearance? Yan yung parang tulad ng reincarnation. Parang reincarnation to ng mga propeta. Pero pwede ba natin tawagin reincarnation of God? Medyo malayo pero pwede rin. Kasi plano ng Diyos yun eh. Parang yung baby, reincarnation of God. Pero hindi pa yung Diyos mismo nandun. Salita lang niya. Ganito rin yung Elias. Kasi si Elias na darating, hindi si mismong Elias yan. So, hindi yan literal na hindi yan reincarnation ng sanlibutan. Naunawa ng sanlibutan. Reincarnation, ang definition lang natin to sa breakdown ng word incarnation. Pero hindi pa nga Diyos eh. Propeta yan eh. So, pwede mo sa Diyos dahil sa salita, dahil sa plano niya, dahil sa propesya niya, na I will send forth Elijah, the prophet. So, pwede ba tawagin of God yan? Malayong malayo pero pwede tiyaga lang na tiisan lang na parang reincarnation of God pero dahil natupad yung salita niya parang si Kristo baby pa andyan reincarnation of God pero hindi pa mismong Diyos salita lang yun eh. Ganito rin Elisha sila yung reincarnation si Elisha reincarnation of Elijah. So, may 5 comings, sabi ni Barbanam, di ba? So, sa terminology natin, yung 5 comings, parang reincarnation yan. Kay John the Baptist, kay Barbanam, sa 2 prophets, reincarnate. Parang nagkalaman ulit. Same anointing. The Spirit of the Lord is upon me. Na kay Isaiah, na kay Kristo. Pero kung propeta, tiyaga lang sa paliwanag. Mahabang paliwanag. Pwede rin. Pero mahirap kasi indirekta eh. Pero indirekta tayo, may theophany. Ayun, kay Kristo na tayo mag-start. Kay Kristo din sa church. Resurrection ni Christ, reincarnation. May tanong si Brother Rock Dominador de Vera sa sige. sa
comment section, Okay. 7:59 na. Ngayon ko lang nabasa. Ang tanong niya, nung kinuha ba ng angel ng Diyos si Moses, yung body ni Moses nung namatay siya, kasi biglang nawala. So, naging theophany daw ba yung body ni Moses? Sa resurrection, nag-theophany talaga si Moses. Yan na yung Mount of Transfiguration. O yung rapture, yan ay reincarnation. Itong rapture, resurrection din ito eh. Reincarnation of God, makikita. Pero ang second coming, ultimate yan sa dulo ng church, ng tribulation. Pero yung sa umpisa ng tribulation, kukunin ka pa lang. Kausap ni Kristo si Moses at Elijah, vision yan ng resurrection. Sa resurrection mismo, mag-glorified body si Moses. Mag-glorified body si Elijah. Kasabay ni Kristo. Mauna muna si Kristo. First fruit siya. Then sila. So mararanasan din nila na magiging katulad ng Diyos. No? Okay, yan yung mga terminology magiging we will be made in the image of God. Sa resurrection ang ultimate yan. Dito sa lupa, meron ka bang image and likeness? Maliit. Token. Earnest money. Down payment. Deposit lang. So partially, kailangan ipakita mo na ngayon. Para pagdating sa future, kwalipikado ka na maging reincarnation of God. Ikaw magiging kings and priests. Yung tanong ko po, sa lupa po, konfirmado po natin na wala pong reincarnation na mga Pagano. pagano Hindi. Oo. na malilipat sa yung soul mo sa ibang katawan. Kasi ang tunay na reincarnation natin term is yung spiritual na katulad po ni Kristo. Yun po ba yung confirm natin na message? Tama. Ang tamang unawa, biblical. So, hindi, para sa contender ni Brad Jackson, hindi na versus. Although hindi tutol sa topic niya, no? Basahin nyo rin yan. Kasi terminology na sa libutan yan. Pero kung we break down yung word, incarnation, pagiging laman yan eh. Yung naganap sa laman, na manifest. Parang theophany. Ang unawa ng scholar, temporary. Pero ang unawa ko sa theophany, hindi yan temporary per se. Basta God's manifestation yan. So, ganun na yung reincarnation. Muling mapunta sa laman. Ito, punta tayo sa eternal age. Habulin natin to. So, may resurrection na tayo, no? May Old Testament theophanies. Ito, tingnan mo millennium. Alam niyo ba yung reincarnation of God kasama na yung mundo? The whole world. The glory of the Lord will fill the earth and sea and sky. Sa eternal age, there will be a new heaven, new earth. Theophany yan. Ang theophany hindi lang pala sa anghel, sa tao, kahit sa mundo, kahit yung universe, kahit yung earth. So pag ito naging perfect, reincarnation of God yan. So, in all creation. May turo yung Buddhism, God is in everywhere. Pero may fallen sin ang mundo eh. O yan ang kulang sa revelation nila. So merong restoration, merong proseso. Itong mundo parang dadaan din sa born again. Yan. So I hope nakuha nyo ang reincarnation of God. Yung terminology lang. Pero malawak to. At ang ganda. Kung magpapagamit tayo, paano tayo maging bahagi niyan? Okay? So yung mga tracks, yung mga binilin ko, sana magawa ninyo. Baka tubi kayo. Share comment list nyo to. Tapos, bukas, imbita kayo ng foreigner. Bukas sa English, 6:30. 6:30 yun sige. Umaga. Okay, paki-pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa inyong patnubay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang mapapurihan, Panginoon, at mapasalamatan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na naka-join, Panginoon, dito, Panginoon, sa broadcast na ito, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang mag-bless sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, sa kanilang physical, Panginoon, at spiritual din, Panginoon. Mas lalo niyo kayong palakasin ng bawat isa sa amin, Panginoon. At gabayan niyo rin, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa araw ng bukas. At magkaroon kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon,
na makapag-simba, Panginoon, at yung mga gawain, Panginoon, sa araw ng bukas. At yung broadcast din, Panginoon, sa araw ng bukas, naway ikaw ang manguna, Panginoon. At sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, naway maging mabuting samyo sa inyong harapan, Panginoon, na ikaw ang siyang mapapurihan namin, Panginoon, sa bawat pagsamba namin, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, ang aming sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.